Ito po yung tutok ng bayan na issue ngayon. Ang tungkol kay Mami Inday Barreto, kay Claudine at kay Raymart Santiago. Yung palang sinesenyas ni Mami Inday na nakatakip yung bibig, nakatali yung dalawang kamay. Si Claudine pala yun. Kumokontra yung utak ko eh. Ni sa panaginip, hindi ko maiisip na magagawa ni Raymart yung paulit-ulit na halayin ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao. At kung imahe ang pag-uusapan, kaninong pamilya ba ang tahimik? Kanino ba ang maingay? Sino ba yung sinasabihan ng what is beauty if your panty is dirty? Wala sa mga Santiago yon. Ibinabibigay na raw yung dokumento na pipirmahan ni Raymart na nagsasabing hindi na ako hahabol dito. Bigla daw nag-ring ang telepono ni Raymart. Sabi daw niya, pagbalik, I am not signing. Is it because of the one who called you? I saw her name. It's Julia Montes, Coco Martin. Alam naman po natin na talagang napakatibay na po ng pundasyon ng kanilang relasyon. Nabalik itong issue kay Yasi Pressman. Kasi nararamdaman naman talaga ng babae pag nangangaliwa, alam mo nang meron na. Tapos umaaura ka pa. Talaga anaconda ang itatawag sa'yo kapag kaganon. Po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika. Isa lang po ang aming pakiusap. 3 po kami nakikiusap sa inyo mula sa puso. Patuloy na panalangin po para sa ating bayan. Para huminto na ang mga kalamidad. Napakarami na po nating mga kababayang naghihirap, nagsasakripisyo. Sana po matigil na tulad ng kanilang dasal. Lord, tama na po ang sigaw na naririnig natin. Ganon din po ang aming dalangin. At ngayon naman po dito sa ating programa, syempre pa, sa kabila ng lahat, eto pa rin kami para kahit papano po, kahit sandaling panahon lang, makalimot tayo sa mga problemang nagaganap sa ating bayan. Di ba naman, Romel Chica? Yes, kaya naman maraming kwento at maraming malalamang revelasyon sa episode pong ito. Natatawa ko, parang ikaw na babaligtarin ko ha. Oh. Take 3. At mga kachika, dito lang po kayo tumutok dahil sa maraan. Ayun, chika, bakit napunta na sa akin ito? Take 4. Kaya naman, ang hatid po namin sa inyo yan, bagong kwento na para lang po sa inyo. Kaya dyan lang po kayo, tumutok lamang po kayo. Okay. Ang lakas ng loob mo ngayon. Buong buo ang iyong tiwala sa sarili. Of course, Wendell Alvarez aka Barikutot. Opinion namin, ipagsama-sama natin sa mga showbiz balita at sa mga showbiz intriga. Tama naman. Take 2. Ala, luluwa na tayo. Take 2. Opinion namin, ipagsama-sama natin sa mga showbiz intriga at sa mga showbiz balita. Alam mo, ipinamana na niya sa'yo. Alam mo, kaya ayoko na makipag-usap sa'yo talaga eh. At syempre po mga kapatid, saan pa po ba magaganap ang lahat? Kwento, istorya, opinyon, komento. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Alam niyo po mga kapatid at mga kachika, napakarami po natin pag-uusapan ngayon. Ito po yung tutok ng bayan na issue ngayon. Ang tungkol kay Mami Inday Barreto, kay Claudine at kay Raymart Santiago. Nawindang ako doon. Ako rin. Oo. Nagulat ako sa revelasyon at sa mga sinasabi ni Mami Inday. Oo, napanood natin. Oo, at diba? saka nagulat din ako bakit biglang nagsalita si Mami Inday. Diba? Kami po hindi namin kinu-question ang kapasidad ng pagsasalita ni Mami Inday. Tulad na lagi naming sinasabi, ganyan po talaga ang mga ina. Kapag nalalaman nila at nararamdaman ang kanilang mga anak ay kinakawawa at masyado na pong hindi nakakalaban ng patas. Naapi. Natural. Aangat. Hindi po Yes. pwedeng pumayag si Mami Inday ng gano'n na lamang. Kaya lamang po, yung ilalatag naming kwento sa inyo na halaw po namin ang maraming bahagi nito sa one-on-one interview
interview ni OG Diaz kay Mami Inday, ibinibigay po namin ang pag-oopinyon at paghusga sa inyo. Una natin pag-usapan, yung kwento ni Mami Inday na isang araw daw ay sumisigaw sa telepono si Claudine na, "Ma, where are you? Oo. Bilisan nyo, punta na kayo dito." Pasok ako ng mall, the phone rang. Bigla lang, may umiiyak. So, it was Claudine. Sabi ko, Din, ano yan? Ano yan? Ma'am, hurry up! Humihingi ng tulong. Sa sobra kong napaupo ako sa pavement ng main door ng SM. Oo. Ganon. Para Oo. syempre kung ikaw makakatanggap ng tawag doon na ninarinig pa doon siya si background na, tama na yan! Oo. Siyempre matatakot Emergency. ka. Emergency Oo. talaga ito. Oo. Kailangan dumating ka kung anong mangyayari doon, kung anong nangyayari doon sa bahay nila. Ngayon, dumating daw po sila doon sa bahay. Sa Loyola Grand Villas po ito, sa bahay po ni Raymart at ni Claudine. Parang wala pong nangyari. Parang hindi man lang daw yumayakap si Claudine sa kanila ni Daddy Mike, di ba? Sumalangit nawa. Parang, ano ito, nagkatinginan daw silang mag-asawa. Bakit ganito? Kanina sumisigaw siya, pagkatapos ngayon, biglang Kalmado. kalmado. Oo nga, nakakapagtaka. Kaya naisip ko, ano kaya to? Ayon kay Mami Inday, kaya daw naging kalmado si Claudine, sinaksakan daw, in-injectionan daw ni Raymart. So, nung pumunta kayo So, sa bahay ni Claudine, Tapos, bumaba si Raymart. Wala, normal naman. Mamayang konti bumaba si Claudine. Oh. Hindi naman siya nagwawala na. Yes, na-injection na pala. That was the start of that famous injection thing. so sino pong nag-inject? Siya, Si? si Raymart. Ay, isang revelasyon yun. Oo. Nakakaloka yun. In-injectionan daw po ni Raymart Santiago itong kanyang asawa kaya kumalma. Hindi tayo nakakita noon, hindi rin nakita nila Mami Inday. Yun lang ang kanyang opinion doon sa nangyari. Kaya yan po, hindi namin makukomentuhan. Pangalawa, tumawag na naman si Claudine. Iyak ng iyak, sumisigaw. Pinapupunta sila doon sa bahay. Uli ito dahil marami raw pagkakataon dito Oo. Diba? Tapos nakita daw nila nung malapit na sila doon sa bahay, kinakaladkad daw po ni Raymart itong si Claudine at parang nagsisigawan yung mga tao sa kalye. Oo. Tama na, gumaganon daw. Ang nakita ko lang, hinahabol niya si Claudine. Parang daga yung anak ko. Running away from him, hinahabol niya. Tapos yung malapit na si Claudine, malapit sa door. Para siguro mag-escape, tatago doon. Naabutan niya, hinablot pa niya. But before that, misigaw lahat ng sinasabi. Tama na! Uy, ano ba yan? Pinapahinto sila. Oo. Ano kaya ang nangyayari? Pero bakit ganun ang kwento ni Oo, ni ni Mami Ma'am. Inday? Pero talagang matatakot ka talaga sa kwento ni Mami Inday kung ganun talaga yung mga Kung senaryo. totoo yung senaryo na yon, nakakatakot po talaga dahil kasi syempre anak mo yan. Oo, makita mo. Nakita mo na parang daga, sabi nga niya, di ba? Kaso nagdala pala sila ng mga pulis ni Daddy. Oo. Tapos pagdating daw doon, biglang umiskapo na raw, yun ang term na ginamit. Oo, nawala na Si din Raymart, si parang Raymart. daga na basta Mhm. umalis. I'm on my way. You wait for me. And isang platon na pulis kasama ko, sabi ni Daddy. Pagdating namin, wala na siya. Daga nga. Wala na sino po. Si Raymart, nag-eskapo na. Parang ganon, di ba? Oo. Pero eto po yung talagang, ako mismo kontra ako dito sa salitang ito. Yung salitang Satanas. Kasi ang sabi ni Mami Inday, ikaw ang Diyos mo si Satanas. Kami ang Diyos namin, ang Diyos sa langit. Sabi niya. Oo. Ang Diyos ni Raymart, Satanas. Ang Diyos namin, Diyos sa taas. He's gonna get it. Not from me. You just watch. Sa akin kasi, siguro kahit gaano pa kataas ang temperamento mo, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo siguro po pwedeng sabihin na Satanas ang ginagawang Diyos ng kalaban mo. No? Oo. At saka alam naman natin na minsan isang panahon, naging maayos naman silang lahat. Mm-mm. Diba? At siya naman mismo nagsabi na, bakit naman hindi si Raymart ay magginoo? Oo, diba? Diba? Marespeto. Dumating sa punto naman na magkakalapit sila, maayos naman sila. Kaya lang, dumating lang sa puntong ito na. Okay. Yung palang sinesenyas ni Mami Inday na Oo. nakatakip yung bibig, nakatali yung dalawang kamay, si Claudine pala yun. So ako, nag-isip ako, paano magagawa ni Raymart ang ganitong aktuasyon? Parang hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala, kundi parang kumukontra ang utak ko sa paniniwala na paano niya magagawa yun? Oo. Di ba? Oo. Parang ganon. At lalo na, meron ka pang pinanggagalingan, nakilala mo kasi ang Oo. pamilyang ito. Hindi, mamaya sasabihin ko yan para mabalansin natin ang istorya na ito. Paulit-ulit daw siyang
sa harap ng ibang tao na nasilip nakita pa ni Santino. Kaya daw si Santino ay may nervyos at paulit-ulit yung sinasabi na, Ma'am, I still remember the time na gano'n, meron daw nakalagay sa bibig niya. Tapos Nakatali siya, handcuff siya, parang gano'n. Mahirap po kasing opinyonan yung ganito dahil unang-una, yun na nga papasok yung taga-showbiz po kami. Mula't mula kasi, naka-enkwentro na po namin ng Pamilya Santiago. Mula kay Randy, kay Ruel, kay Raymart, kay Junjun, kay Rhea. Silang lahat kilala namin. So yung ganitong kwento, natural lamang para sa isang tulad ko na hanapan ng katwiran at dahilan kung totoo ito. Kasi kumukontra yung utak ko Ni sa panaginip, hindi ko maiisip na magagawa ni Raymart yung paulit-ulit na halayin ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao na nakita pa ng kanilang anak. Ikaw? Oo, ako rin parang hindi ako naniniwala kasi 'di ba? Kita namin si Derek Roel at saka si Randy. Parang napaka noon, tapos isip ko magawa kaya ni Raymart yung ganun. Saka, may nakatingin pa na ibang sa tao. imahe ng mga Santiago, wala pa silang nakaaway, Wala wala, silang wala. nakakaaway. Wala silang nakakaengkwentro na umabot sa ganitong sukdulan. Ngayon si Mami Inday po, alam naman po natin talaga na palaban po si Mami Inday. At siya na mismo nagsabi na hindi siya papayag na mauupo lang sa isang sulok habang ang anak niya ay kinakawawa, ninakawan, binugbog, at kung ano-ano pa pong pagbibintang. Natural lamang po yun. Sino pa ba magmamahal sa anak kundi ang kanyang magulang, lalo na ang kanyang ina kung saan siya nagmula. Natural yon. Hindi po namin kinu-question yon. Sabi ko nga parang bagong panganak na tigre itong si Mami Inday na kapag nakita yung mga cabs niya talaga kinakawawa. Talagang aangat. Laban talaga. Oo, kahit Dadaluhungin ka talaga. Di ba? Ngayon, eto po yung sinabi niya, ninakawan. Magtatanong kayo, ano yung ninakaw? Naalala niyo po yung kwento nung 2011? Nakunan po ito, televised po ito. Yung kay, ang nag-interview nito si Nelson Canlas. Ito po yung tungkol sa pera nila sa bangko na po pwede pong mag-withdraw sino man sa kanilang dalawa. Nakalagay doon 118 million, ang natira kay Claudine ay 25,000. Wala. 25,000. Ang nag-withdraw daw ay si Raymart. Napakalaking halaga, Sobrang laki. At sa isang bangko, meron pang 90 million. Ang itinira naman daw kay Claudine ay 300,000. Parang ganon. Dito na pumapasok yung, sa bagay nga naman, noong mga panahon na iyon, si Claudine naman ang highest paid bilang isang primetime queen ng ABS-CBN. Ito talaga yung panahon talaga ni Claudine Barreto. Kasagsagan to ng kasikatan niya. Ito yung, meron siyang mga endorsement na milyon-milyon ang alaga, cover ng notebook, tsaka mga programa. Iba-ibang programa na malaki ang kanyang TF, ang talent fee niya, di ba? Doon yung parang sinabi ni Mami Inday na pinakasalan lang niya ang anak ko dahil she is Claudine Barreto. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto. Yun. Di ba? Yung paratang. Pinakasalan lang niya si Claudine because she is Claudine Barreto. Masasabi yun ng nanay dahil kasi malaki talaga ang pera ni Claudine noon Tsaka sikat Si na Raymart sikat naman talaga, noong mga panahon na yun, wala namang gaanong proyekto, di ba? Pero sa palagay ko naman, hindi niya pinakasalan si Claudine dahil sa pera. Dahil hindi rin naman po pinulot sa kusali itong si Raymart Santiago. May kabuhayan naman po ang kanyang pamilya. Kilala naman po ang kanilang pamilya sa loob at labas ng showbiz na meron naman pong kapasidad na mamuhay ng sobra pa sa sapat. Di ba? Kaya parang ganon. Pero kung yun ang opinion ni Mami Inday, hindi natin siya masisisi. Dahil sa mga nagaganap nga naman nitong mga nakaraang panahon, yun ang kanyang akala, di ba? Oo, at saka siya ang witness ng mga panahon na yun na nag-aano si Claudine at saka si Raymart mag-asawa. At yung issue po ngayon tungkol doon sa propiedad na pinagtatalunan nila sa Greenfields ito, sa Calamba. Pera po talaga ni Claudine ang ipinambili doon. Yun ay alam namin. Kasi noong mga panahon na yun, lagi kami nagkakakwentuhan. Lagi kami nagkakausap-usap. Bulto ng mga artista to nagkagayahan. Parang sila Richard Gutierrez,
bumili doon, parang Ay, ganon. oo. Parang imbitasyon sa ano. So, si Claudine po talaga ang nagbayad niyan. Ngayon, nung nagkakaanuhan na po sila ng mga propiedad, nagkakanitan niya na. Dahil hiwalay na nga, pero hindi pa po annulled hanggang ngayon na hindi pa po napapawalang bisa ang kanilang kasal hanggang ngayon. Meron pong MOA sila, Memorandum of Agreement. Nung humarap sila sa mediator, meron nang si Claudine na pipirmahan na lang ni Raymart na hindi na po hahabol si Raymart sa naturang propiedad. Hindi na niya hahabulin pa. Ngayon, nasa mediator daw sila, magkakarap sila. Ibinabibigay na raw yung dokumento na pipirmahan ni Raymart na nagsasabing hindi na ako hahabol dito. Hindi na ako interesado. Wala na ako dyan, ganun, labas ganun. na ako dyan. Bigla daw nag-ring ang telepono ni Raymart. Nakita daw nung mediator kung sino yung tumawag. Tapos ganito daw, I'll just answer this call, sabi raw ni Raymart. Lumayo ng konti, pagbalik. Sabi daw niya, pagbalik, I am not signing. Yun daw sinabi ni Raymart. I am not signing. Ang sabi raw nung mediator sa kanila is because of the one who called you. I saw her name. It's Jody. Ganon. It's Jody. Parang ganon ang sinabi daw ng mediator. Kaya sabi daw, I am not signing, sabi raw ni Raymart. Kaya ngayon po, itong propiedad na to na naibenta na ni Claudine, nagre-reklamo natural yung nakabili. Dahil hindi nila mailipat sa pangalan nila, dahil yung pong RD ng Laguna ay hinahanap ang pirma ni Raymart. Dahil conjugal pa rin tutuusin, dahil di pa sila annulled. Ayun. Yun. Kaya pala yun ang hinahabol yung Oo. isang pirma na lang para matapos Isang na. pirma lang para Oo. mailipat na talaga doon sa Taong bumili bumili. yung propiedad. At saka bayad na. Bayad Full na. payment na. Eto Oo. nga, ang sabi nung bumili, kapag hindi nagawa ng paraan, ibabalik dapat ni Claudine yung pera na meron pang danyos, di ba? Oo, may may danyos interest, yun. oo. May interest yun. At saka yung attorney's fees. Yun. Saan po kukuha ngayon ng pambabalik na pera? Ilang milyon yun? Si Claudine wala siyang ipambabalik. Na ang magiging solusyon lang, kung pipirma si Raymart na hindi na siya interesado doon sa propiedad, sa property na yon. Isang pirma lamang po ito. Kung ako naman tatanungin, o kahit sino siguro, isang pirma lang naman ito na ito ay para sa kanilang mga anak. Oo. Hindi naman po para kay Claudine ito. Isang pirma para sa kinabukasan ng mga bata. Mahirap bang ibigay yon? Yun. Isang pirma? Siyempre marami nagtatanong, bakit kaya ayaw pang pirmahan? Oo, Di ba? Yan yung yun. mga tanong ngayon ng mga Ang nagchat. sabi nga ng broker, di ba? Oo. Ang sabi niya, parang iniipit si Claudine. Parang ayaw niyang pirmahan. Hindi natin alam kung ano ang rason ni Raymart kung bakit ayaw niyang pirmahan. Ano yung malalim na dahilan kung bakit ayaw niyang ibigay yung kanyang payag. Oo. Di ba? Yun yun. Kaya yun ngayon ang iniisip ngayon ng mga tao, pirma na lang para matapos Oo. nito para hindi sana lumaki pa ito. Oo. At saka siyempre yung nakabili, siyempre pagka ganyan, na hanggang ngayon hindi pa nailipat, siyempre dadaan na rin nila sa legal yun. Oo, At saka tama syempre, yun. doon na-pressure ngayon si Claudine eh. Oo. Kasi kung i-demanda Alam mo, siya, depression, anxiety, Oo. labas-masok sa ospital. Kasi nakikiusap na po si Claudine, ayaw ni Raymart. Nakikiusap na rin ang kanilang mga anak na kung maaari, daddy, pirmahan mo na para matapos na ito. Kasi wala nga namang ipambabalik na pera. Oo. Si Claudine, yan po ang dahilan kung bakit siya talagang pabalik-balik sa ospital. Sobra ang kanyang depression. stress. Napakasakit noon, di ba? Correct. At saka ididemanda pa siya. Ay, Yun. yun ang pinaka-ano dyan. Napakahirap Oo. noon, di ba? Tapos saan siya kukuha ngayon ng pang-abuno doon? At saka pambabayad, oo. abogado, Totoo. permiso, lahat. Nagkaubos-ubos Oo. na nga ang pera niya dahil sa mga abogado. Nakakalungkot naman. Diyan sa mahabang kwento na yan, ang hiwalayan at kasuhan. Ngayon, ano pa ba yung kinuwento ni Mami Inday? Bukod doon sa Satanas, hindi kami ang maniningil sa iyo. Tandaan mo ito, walang utang na hindi pinagbayaran. Ang pera na babayaran pag inutang. Pero yung mga ginawa mong masama sa anak ko, hindi kami ang maniningil sa iyo. Ibig sabihin, karma. Hindi kita sisingilin, Raymart. Hindi kita sisingilin. Never ka namin. Ako may Diyos ako sa taas. You watch ka
get you. Papabayarin ka. Oo. Di ba? Isang araw, just do it. Sabi niya gano'n, di ba? Correct. Yun. Kaya nga nakakaano talaga kung iisipin mo, ano ba to? Ano bang behind sa kwentong ito? Ano ba yung napakalalim na hindi pa natin alam? Bakit lumawa? Bakit lumalim? Bakit lumalim? Bakit lumalim? Bakit nagkagani-ganito na? Alam mo si Mami Chiling, sumalangit nawa, nakikita ko, magkaibigan sila ni Mami Inday. Kasi syempre, magkasundo yung mga anak nila, di ba? Yung imahe ng mga Santiago, hindi ko talaga maisip kung paano at bakit nagawa ni Raymart yung ibinibintang sa kanya ni Mami Inday. Na hindi rin natin masisisi, nanay nga, na naging saksi sa paghihirap ng kanyang anak. Oo. Di ba? Talaga, eto na naman tayo, yung mahirap talagang pumagit na sa away ng pamilya eh. Eto yun eh. Mahirap po kasi Oo. ito po yung issue lamang na talaga tinatawid namin sa inyo. Ibinigay po namin yung panig ni Mami Inday Barreto. Hihintayin natin kung ito ay sasagutin ni Raymart. Pero ako, sa palagay ko hindi siya sasagot. Oo, sa Si tingin ko Raymart. rin. O kasi isip na, Mula naman wala siyang interview. oo, maraming mga bagay-bagay na nangyari Oo. na kailangan niya magsalita, pero hindi siya nagsasalita. Ibang nagsasalita sa kanya, mga abogado, di ba yung mga ganyan? Pero siya yung haharap. Wala akong Oo. nakita o naka-enkwentro na interview ni Raymart tungkol dito sa hiwalayan. Wala. Pero nakikita sila sa husgado. Mm-mm. Nakikita sila sa korte. Oo. At papel ang naglalaban. Mm-mm. Mga dokumento na lamang. Nakakalungkot hindi ba may kasabihan na kung paano daw nagsimula ang isang pagmamahalan, huwag tayong umasa na Na hanggang ganun. dulo ay ganun pa rin. Pero di ba merong mga pagpapaalam na hindi naman talaga panghabang panahon na goodbye. Yes. Sana, di ba? Sana ito yung pinakamadilim na parte ng kanilang relasyon. Sana maging maliwanag din ito Oo. pagdating ng araw. Sana isang araw Oo. magkita rin sila ng mata sa mata. Total, ang ganda rin naman ang pinagsimulan nyo. Ang ganda-ganda ng inyong relasyon. Ano ba naman yung may isa o pareho kayo na magpakumbaba. Yes. Di ba? Para lang, kasi pag sumusugod si Claudine, umuurong si Raymart, o si Raymart ang sumusulong, umuurong si Claudine, paano kayo makikita sa gitna? Oo. Kailangan sabay ninyo sigurong isipin na kahit para man lang sa inyong mga anak, magkasundo kayo. Yes. No? Sana isipin na lang nila nung nagmamahalan, nung nagsisimula ang kanilang pag-ibigan, nagkakaintindihan sila, pinag-uusapan nila. Sana bumalik yung panahon na gano'n. Mm-mm. Kasi kailangan lang naman ito komunikasyon eh. Oo, kulang ng komunikasyon to eh. Tsaka Mm-mm. talaga lumalim ito talaga. Totoo. Yung kaladkad na kwento, kung nakita talaga ng mga taga-LGV yun, kung nakita ng mga kapitbahay, ang tagal na nila pinagtatalunan to, bakit hindi pa ito matapos? Correct. Oo. At saka diba, natatandaan natin, diba umatin pa nga ng graduation to si Oh, silang Raymart, dalawa. oh, diba? Oo. Diba magandang sinyalis sa yun? Oo. Ayun na yun eh. Oo. Akala ko nga simula na yun. Pwede eh. na yun, pwede nang simulan yun na nakikita-kita unti-unti hanggang, alam mo yun, Oo. paano ito? Meron mga kwento na pagka humingi daw ng pangmerienda yung mga bata kay Raymart na magpadala sa kanila ng pangmerienda, kunwari isang Pizza. pwede, ganon. Sabi raw, kabibigay ko lang sa inyo ng isang araw Bakit merienda again? Sabi raw ni Raymart. Tanungin mo kung magkano daw yung pinadadala. Magkano daw? 300 pesos. Oh, Alam. Yun daw ang ginigikas ni Raymart. Totoo. Yun daw. yun ba totoo ba yun? Yun na nga. Kaya nga kailangan, itong mga kwentong ito, kailangan talaga to. Sila mismo magresolba nito. tama. Yes. Hindi ang publiko. Totoo. Di ba? Sabi, yung oversharing na tinatawag natin, diyan na naman papasok ang mga bashers, ang mga netizens. Oversharing Mm-mm. Di ba? Binuksan ninyo ang pintuan, alangan naman lumabas sa mga tao. Papasok, sigurado. Correct, Oo. lalo na sa mga revelasyon ni Mami Inday. Mhm. Ang dami kanya-kanya ng opinion to. Na, ay, Nanupupog na nga sila ngayon ng mga baser. Siyempre, hindi na grabe. natin may iwasan kasi Oo. nagsalita na si Mami Inday. Marami na rin, siyempre may papanig, may hindi papanig, may nakakaintindi. Oo. Alam mo yun, kanya-kanya na to, hindi na natin alam ito. Rumble-rumble na Correct. yun. Pero ako talaga, ayoko yung salitang satanas. Para sa akin, sumobra sa kailangan lang si Mami Inday sa pagsasabi ng dinidiyos ni Raymart Santiago ay si Satanas. Yun ang... Laban ako doon. At kung imahe ang pag-uusapan, kaninong pamilya ba ang tahimik? Kanino ba ang maingay? At kung imahe po uli ang pag-uusapan, sino ba yung sinasabihan ng what is beauty if your panty is dirty? Wala sa mga Santiago yon. Ay, no. Bumabalanse lang po kami. Anong kanta mo para sa kanila? Ay, di kakantahan ko na lang sila na hindi ako laruan ng iyong
Ano? Ayusin mo naman. Ang ganda ng kwento natin, oh. Mimi Bailon to eh. Hindi Tapos ako papasukan mo laruan. ng Mimi Bailon, iba din. Oo. Sa umpisa, Hindi ako isang laruan. Na Kung ayaw mo na iyong papalitan, matapos ang kinin, pag-ibig, Pag-ibig ko dangal. iwanan mo na. Alam mo? May isa lang ay dudugtong ko dyan para Ano? matapos na. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Ay, hintayin na natin magsalita si Raymart sa problemang ito. Oo, at tapos siya magsabing, hindi ako laruan. Okay, eto na po yung pangalawa nating paksa. Uy, ano to? Talagang pinag-uusapan to ngayon kahit saan. Kasi alam Diba? mo na yung bakit pinag-uusapan. Kasi maganda kasi yung tinatakbo ng relasyon ng Coco at Julia. Julia Montes, Coco Martin. Alam naman po natin na talagang napakatibay na po ng pundasyon ng kanilang relasyon. Nabalik itong issue kay Yasi Pressman. Panahon ito ng Ang Probinsyano. Di ba? Ang Probinsyano time ito. Okay? Sinabi kasi ni Julia sa panayam ito ni DJ Chacha, sa vlog ni DJ Chacha, ang sabi niya, kasi nararamdaman naman talaga ng babae pag nangangaliwa. Ay, oo May naman. mga ganon, Oo. di ba? May mga Ang ganon. instinct. Oh, may instinct. Oo. Oo. Malakas ang ano talaga nila yan pagka mga babae. Huwag na yung Oo. nangangaliwa, yung kapag merong Ginawa. aura-aura. Oo, pag merong may something, alam mo, may inaaurahan. Oo. Ganon. Yung, wag na natin sabihin nga na kumakaliwa yung lalaki. Oo. May umaaura. Oo, Di ba? yan. Malakas ang kutob ni Julia doon. Tapos nung nagkita daw sila, nung girl na yon, sabi daw sa kanya, hello po ate. Wow. Ang sabi Ay. daw niya, ate-ate ka dyan, magkabatch lang tayo. Gusto ko yung dila ni Julia. Mataas, hindi siya palengkera pero tumatalab. Oo, may laban. Oo, di ba? Kumikirot. Correct. Yung Oo. alam mong dumudugo na yung sugat mo, hindi mo pa nararamdaman. Oo. Di ba? Kasi iba siya, binubuhusan ka na naman ng mertayo lake. Oo. Oo. At ano ba tawag sa mga babaeng alam na nga may karelasyon, yung kanyang kasamang lalaki sa isang serye, ganon. Oo, di ba? Di ba anaconda tawag doon? Yun Ay, talaga ang mga oo, ano. talagang Diba? marami talaga sa showbiz yung Ano ganyan. ba ibig sabihin na anaconda? Di syempre, wala ba iba? Syempre, ahas. Di ba? Inaahas mo yung, alam mo na may karelasyon, ahahasin mo pa. O may eksena ka May pa. eksena ka Oo, pa. ang hirap Oo. ng ganyan. At nung panahon naman ng ang probinsyano, kwentuhan naman talaga yan. Kwentuhan Oo. naman talaga na si Yasi Na parang parang- nag-fall. Yes, Oo. para may namumuo. Mm. Nag-fall naman talaga siya, Ay, di oo, ba? meron talagang silang ano. Mm. Di ba? Hindi doon nachichismis nga yun, di ba? Saan na kaya si Julia, di ba, ng mga panahon naman shooting ng probinsyano na yun, di ba? Magkarelasyon sila. Oo. Tago, di ba? Sa tago nga, umiiwas. Oo. Si Yasi ngayon ang umeeksena ng Oo. gusto. Naku kung si Yasi ang pag-uusapan natin sanay naman na siya talaga dun sa mga pakikipag-kissing-kissing na Oo. sa harap ng camera, di Talagang ba? laban kung laban naman yung si Yasi, di Oo. ba? Mahusay ka. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, wala nang arte-arte talaga. Ganun Oo. siya talaga. Naku alam mo nang meron na. Tapos umaura ka pa. Oo. Talaga anaconda ang itatawag sa'yo kapag kaganon. Nakakalungkot yung... Pero syempre, di-deny niya yan. Ay, wala naman syempre yung Ay, babae. oo, Wala naman. namang babae Ay, na aamin na, oo, inaurahan ko yung boyfriend mo. Oo, walang Oo. gano'n hanggang maaring, ay, nasa isip mo na lang, naku, mabuti na lang. Lalo di ba Pero ganyan? alam mo, napakaano pa rin ni Julia, hindi pa rin siya yung bastos na babae na Oo. kapag may shooting sasama para magbantay. Ay, wala. Wala. Walang gano'n. Wala siyang Oo. ganyan. Wala siyang ganyan. Buong buo ang tiwala niya kay Coco Martin, hindi siya nagtitiwala sa babae. Ayun na. Ayun. Ganun lang yon, di ba? Ayun naman yung pinaka-importante, basta tiwala ka sa ka-partner mo, okay na yung kahit yung kapaligiran, may balaks ka May mga ba? tukso. Oo, basta yung Oo. magtiwala ka sa partner mo na ikaw lang maganda sa kanya at ikaw lang ang mahal niya, okay na yun. Oo. At sana nga, mauwi sa altar itong relasyon ni na Coco Martin at Julia Montes, di ba? Sabi nga gusto raw niya Filipiniana. Oo, bagay. Parang yun doon sa walang hanggan. Oo, yung kanilang yung eksena sa walang hanggan sa serye na Filipiniana talaga nakasakay sa karitela. di May ba? talaga, bagay sa kanilang mag-asawa yun. Pero alam ko, doon mauuwi. Ay talaga, at maraming umaasa talaga at maraming naghihintay. Maraming may gusto. Oo. Ngayon pa ba? Di ba? Totoo. Ngayon pa ba? Kaya wait lang tayo talaga. Mm. Oo. Ano ba ibig sabihin ko na ngayon pa ba?
Kasi ngayon pa ba? Ano? Ba't mo ituloy? Anim. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba na alam na natin lahat, di ba? Ano yung hindi natin, di ba? pero kami hindi alam. Ano ba yung alam mo? Ano ba yung alam mo? Siyempre alam naman natin na kung saan na ngayon nakatira si Julia at alam naman natin na, di ba, mayroon na nga silang ano. Ano? Di ba? Nako, bubusisiin ako ni Tito Manny Garcia. Oo. Tita Norsky, ano ba yung alam ni Wendell na hindi nyo alam? Ewan ko nga ba. Si Tita Ace, ang reyna ng Ay, pet oo. market. Si Wating-Wating, Si alam niya kaya Wating-Wating. yan. Nay, sabihin mo na, ano ba yung meron si Julia at si Coco na hindi nyo alam, pero alam ni Wendell. Oo. Sabi nga natin, di ba, hayaan natin sila. Na sila ang magsabi. Kailangan sa kanila magmula. Yun. Diba? oo. Kailangan sa kanila magmula. At kung totoo man, sus, napaka-responsabling tao ni Kayang Coco Martin. kaya. Ay, oo naman. Mariosep. Siya ang number 1 action star. Oo. Talaga. At saka napakaano niya ngayon, talagang siya yung Mapursigi. Oo, lahat. nakakasipag. Oo. Saka nasa ano talaga ngayon yung Tuk- career tuk- niya. na Ito, tatsulok. oo, Yes. grabe. Oo, totoo yan. Walang pwedeng umano sa kanya. Lahat Diba ng lang? lumaban, tumapat sa proyekto, ang probinsyano, Batang Quiapo. Wala. Oo, wala. Sa umpisa, parang bibigyan ng magandang laban. Pero habang tumatagal, talaga. Talagang Ay, oo. sa kanya, Diba? sa kanya pa rin talaga mauuwi lahat ang Kuha manonood. ni Coco Martin ang pulso ng masa. Yun. Kasi ang kanyang mga ginagawa, yung kanyang serye, salamin ng lipunan yan. Mm. Kaya nakaka-relate sa kanya, Tapos- sa kanyang istorya. Ay, alam mo, Tapos, mayroon na akong nabasa na na nag-comment dun sa Batang Quiapo. Ang sabi ng ganito, nako, siguro parang gusto pa ito ng lagpasan ng isang teleserye ang Batang Quiapo. Alam niyo anong teleserye Ano yun? yun? Yung pag-iimbestiga sa flood anomaly. Sa flood control. Teleserye. Oo, teleserye kasi ang sinasabi ng mga nagko-comment, sabi niya, Oo. gusto ata nila lagpasan ang Batang Quiapo ng Para teleserye lampasan ito. nila ang Batang Quiapo, ikulong nila ang mga mandarambong. Ay, naku, Ayun, trending oo. yun. Oo. Number one Yun yan. Yan lamang po ang senaryong tatalo sa Batang Quiapo kapag ikinulong ang lahat ng nagnakaw sa kaban ng yaman ng ating bayan. Yun lang po Yun. yun. Oo, tama. Yan, palagay ko, magpapahinuhod tayo dyan. Oo. Ay, oo, Diba? oo. Tsaka pag gano'n, baka sabihin pa ni Coco, ako sige, sali ako mag-direct. Alam mo, di ba? Walang script. Oo. Walang script. diba? Oo. Basta, yun lang yun. Kantahan mo na. Huwag nang Mimi Baylo na. Oh. Di ka kanta ko na lang siya lang ng You are the king and queen. Alam mo, unang linya pa lang mali na. You're the king and queen of... Di ba, Rico yan, Claudine din yan. Ay, ito? Diba? Ay, oo nga. We're the king and We're the queen king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Kami lang ha. Kami lang ha. Sige. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I was not waiting. Asan yung I was not dyan? I won't wait. Ayan. I won't wait in line tonight where the lights are low. I never let you go. Did I dream that we dance forever? And I wish that we met together. One On a night, night. that way would never Tama na. be. Parang awa mo na. Tama na. Ayaw ni David Pomeranz. Naku. Sabi, minurder mo yung kanta niya. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At ito na nga ang ating blind item for today's video. Naku, welcome to Showbiz Now na. Naku, isang baguhang artista. Pero kilala na rin. Ay, kilala kasi napakaganda naman ang pinanggalingan nito kasi lahat doon ng pinanggalingan niya isa isang tinutukan ng buong Pilipinas. Ay, oo. Na ito na, magandang pasok niya, magandang pagtanggap. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari sa kanya. Bakit?
mukhang lumaki Takles? Oo, lumaki ang ulo. Ay, Mukhang ano. maagang inapunta ng isang basong tubig. Totoo, maraming reklamo. At ito pa, maraming reklamo sa kanya na talagang ang pangit na mga reklamo sa kanya ng mga nakakasama niya. Una, tigas ang ulo. Hindi nakikipag-cooperate eh. Lahat ng sinasabi sa kanya na dapat ginagawa niya, Hindi sinusunod. Hindi sinusunod, dapat as a baguhan, Oo. dapat nakikinig ka muna kung ano ang tatakbuhin at kung ano ang dapat mong inuugali para marating mo ang gusto mong puntahan. At saka ang mga issue na ikinakabit sa kanya, hindi source ang nagkukwento. Siya mismo ang nasasaksihan. Nauhuli sa kanya, lalo na mga dati-dati niya Siya mga nagpo-post. Yung post niya dati, na ngayon kachikan niya yung artista, na booking, inilabas kayo ng mga basher. Naku, iklatera ka, plastic Ay, oo. ka. Samantalang yan, sinasabi mo ngayon, pinupuri-puri mo, kasama mo. Ayun, Kaya nakarating. tinabangan sa kanya yung isang sikat na Kurak. na komedyante. Tinabangan. Kaya as in nalot si bakla, sayang. Oo. Pagkakataon niya na to. Oo. At ito pa, patola si bakla sa mga bashing. Oo. Oo. Alam mo yung merong mag-comment sa kanya, natural lang may mag-comment, maganda, pangit, pero dapat din niya pinapansin, siya hindi. Nilalabanan niya at kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Ha? Ito ba yung merong pa-evil eye? Doon siya na na ganyan, na sinabi niya pa, iligpit niyo na sila. Ay, Alam ba niya ibig sabihin na iligpit? Kaya nga, di ba? Guro-guro yun. oo nga. Nagulat mismo siya sa sinabi niyang iligpit na siya. Kahit mag-sorry pa siya, nasabi na niya yun. Kaya nga sinabi, mas sincere pa daw siya sa pagkakasabi niya. Nung nangingi siya ng sorry, di ba? Sa mga nagawa niyang mga mali. Pero hindi tinanggap yun. Kasi mas binigyan ng pansin yung sinabi, iligpit na lang sila. Oo. Doon nagulat, ano ba naman ito? Patayin yun eh, ibig sabihin. So, ganun ang anya, ang attitude niya sa mga tao. Matigas hindi nga ang niya- ulo. Taklesa. Correct. Kaya ito, Naapektuhan, na-overwhelmed. na-overwhelm kasi nga naman sa ilang buwan pa lang siya, nakakasama na yung malalaking artista. Oo. Pero ito talaga nakilala na ito, kaya naging nega ito. Nakakaawa. Sayang, pagkakataon niya na eh. Alam, ang bilis Tumaas kasi. na. Tumaas Yung na eh. isa na pinag-initan din, na bagito, mukhang nagbabago na eh. Ay, yes. oo. Pero parang huli na ang lahat. Nagawa na kasi. Oo. Oo, Basta, sayang. pag nadikit sa yung nega, Ay, wala na. Ano na Mahirap habang burahin. buhay? Oo. Sana yung mga unang hakbang yun na inaalagaan. Oh, correct. Pag dumating sa dulo, pwede ka pa nga doon eh. Oo, masasabi Diba? mo, ay siguro kasi hindi niya na alam kasi sikat na siya, ang dami ng palakpak. Pero ito, Day, Umpisa pa lang. umpisa pa lang ito, buwan pa lang, Day. Oh. Ang feeling niya talagang sikat na siya. Oo, kasi nga, di ba, Oo. pinakikiusapan pa nga ng ibang network na hihiramin na siya, kukunin na siya, pero, di ba, kaya parang lumaki yung ulo niya, gusto nila ako. Talaga ah. palang ano ako. Ganda ako talaga sa Kailangan kanila. nila ako. Oo. Ngayon, Oh, nawalis. magbigay ka nga ng clue. Ay, nako. Ano ba ang tawag sa bakla pag sinabing tabi tayo? Oo. Baklain mo yung tabi tayo. Ano? Subita. Subita. Ako naman, may alaga ako. Ano? 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 Asong malaki. Anong pangalan? Great Dane, Shoo-Be-Doo. Ay, oo. Isinunod ko lang, di ba? Oo. Shoo-Be-Doo yun. Ikaw, may kilala ka Hindi din. sa akin naman, yung ano nito, yung clue nito, sasabihin ko lang, gusto niya sa Daga-Omentra. Ah. Umiksena sa Omentra talaga siya. Ay, Yung ayun. pasusubi mo na, Oo. pa-entry mo pa. Pa-enter mo na, di ba? Parang gano'n. Mga bakla. Bigay na. Uy, teka muna. Bago tayo magtapos, nandito ngayon si Vanji Capiral Alini, ang best friend ko. Wow! Galing ng Virginia, USA. Ay, oo. And speaking of Virginia, USA, nakatutok sa atin palagi ang pinsan kong si Edmond Escubio, ang kanyang anak na si David, at apo na si Sandro. Second cousin ko siya. Ay, Lagi oo. siyang nakatutok sa SNL. Hello po. Kumusta sa inyo at mag-iingat kayo dyan? Elementary pa kami nung huli magkita ni Edmond. Oo. nakakatawa Ay, ngayon. naman yan. May pamilya na, may apo na. Oo. Di ba? Yun na. O ngayon naman po, ibinigay na namin sa inyo yung sangkaterba na po itong clue na ito. Siguro naman po wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan at walang. Electric fan. Wrong air circulator. Ayun. Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po, please, ang Romel Chica Vlogs ko. Salamat po. bakit may please sinusuportahan ka naman? Para Mas suportahan Mas supportahan pa. Thank you Okay. po. Ikaw, magpapasuporta ka? Paano na lang ako ng... Ng ano?
Ano? Nang second lead na lang ako. Second Supporting actress. Saan ka sa second lead? May nag-offer na ba sa'yo? Hindi, sa kanya. Okay. Go! At syempre, wala kayong dapat hit nyo lang ang bell nito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo ang aming Showbiz Now na official to yung aming TikTok. Ayun. Alam mo, hindi to nahihiya. May bisita pa naman tayo, si Nick Masangkay. Ay, Isang oo. napakagaling na pintor. Oo, naku. Parang Ayan kinantahan na. mo ng King and Queen of Hearts, Bali-Balintuad. Di ba? Bali-baling to. Oo, Bali-Balintuad. Kung ano pinagsasasabi. Ay nako, sa muli po mga kapatid, maraming salamat mga kachika sa lahat ng suporta, tiwala at pagmamahal sa hindi nyo po pagbitiw sa amin. Kayo po ang aming inspirasyon. Kaya naman Romel at Wendell, maraming salamat. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now. Hindi ako laruan Huwag ng lamang iyong- magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Sana yun na lang ang kinanta mo.